Saan ka bababa? Yung sa ano, sa labas. Kaya mo doon sa Palapala? Sige. Ha? May gaba. Oo. Alam ko yung paksiw na ano. Paksiw na galunggong. Kumain ka ba? Alam yung alam mo? Sino? Yung tosino. Tosino. Saan binili ni Nana yun? Isang, ano lang, isang ganyan lang. Oh. Pang isang pang isang tao lang. Eh. Sa labas. Baka yun yung mga naka-plastic na pure foods. Pang isang tao. Kumusta na pala yung mata mo, Rain? Okay naman, medyo ano lang. Di pa na sobrang malinaw. Ay, katulad niyan, di ko na makita yung jersey. Kung anong nasa likod. Hindi ko rin naman makita yun. Pero Malinaw na. malinaw na. Oo. Nakikita ko yung malalaki yung letters pag malayo. Kahit malayo nakikita mo na hindi katulad dati. Oo. Okay naman daw. Sabi nila lilinaw pa daw. Lilinaw habang tumatagal, habang gumagaling siya, ganun. 6 months ata. 3 to 6 months. 3 to 6 months bago talaga totally magaling na siya. Malinaw talaga. Pero wala ka nararamdaman na discomfort kahit ano, wala. Pag di ka nag-drops, masakit. Pag hindi ka nag-drops, ba't Oo. nasubukan mo? Oo, isang beses. Nakalimutan ko. Sakit. Parang napuwing ka tapos nasa likod ng mata mo. O di, buti dala mo yung drops mo. Dala mo ngayon. Oo. Tuwing isang oras. Oo, isang oras pa din. Ibig sabihin, kailangan mo na lagi mag-drops, ganun. Depende sa'yo. Pag, for example, 2 hours, minsan tinatry ko, wala naman. Pero pag, minsan pag sobrang nagda-dry na, Oo. kailangan mo na kasi masakit eh. Matagal mawala yung sakit. Kailangan, wag mo na antayin na mag-dry talaga. Ano ba sabi sa'yo, pag kailangan lang, ganun? Hindi, every hour talaga. Every hour talaga dapat. Maglagay ka na lang kaysa maano pa siya, di ba? Kaya, Sobrang madry siya tapos magka-problema pa. pero magaling naman at pwede na akong 1 month na diba? Pwede na mag-swimming ganun. 1 month na pa mahigit. Kailan ba yun? 20. October 20? Sa mukha na pala, 20, ano na ngayon? 23? 23 na ba? 23 na pala, Konti na lang, December na. Liliko siya din. Napakabulok naman tayo. Ba't sumagad ng gusto? Magpa-parking. Walastek. Nagtataka ako mga Dre. Kasi ang luwag ng kalsada. Parang walang mga jeep ba. Strike pala. Naka-strike sila. Hanggang kailan rin? Hanggang Friday daw. Hanggang Friday. Kaya napakaluwag pala ng kalsada. Ano ngayon Huwebes, alas 10:30 mga Dre, halos wala talagang jeep. Mga ilan-ilan lang. Ano mga pinag-i-strike nila? Gasolina? Hindi, may face out na yung mga ganyang jeep. Okay. Papalitan ng mga e-jeep ba yun? Oo, yung mga e-jeep na. Ang mahal nun eh. Kaya nag-strike sila. Nasa 1 milyon yata yun Pero maganda sana, di ba? Lalo kung mga aircon na. Eto mga Dre, makakuha lang ako ng kalendaryo rito sa bagong taon. Dito sa expressway ng Charbel. Masaya na ako mga Dre, bawi na ako Kalendaryo lang, Pambihira. Galing ako sa sakit mga Dre, medyo hindi pa ako ganun kagaling. Sakit pa yung lalamunan ko mga Dre, Kaya hindi pa ako masyadong magdadadaldal dapat Pero
Kailangan eh. Kailangan natin kumayod mga dre, no? Pupunta ako ngayon sa Ibiya mga dre, dito sa may Alabang. At habang papunta ako ron, pag-usapan natin si YouTube mga dre, no? At saka magkano raw ba yung kinikita sa YouTube mga dre, no? Magkano ba yung earnings natin sa YouTube? Oh, teka lang. 20. Thank you. Ayan. Dapat talaga ano na rito eh, RFID na rin eh, di ba? Morning, sir. Morning, sir. Ayan, kinuha uli. Pag umaga kinukuha, pag hapon hindi na mga dre, no? Medyo ngalay na siguro sila kakaabot sa dami ng inaabot nila mga dre, no? Pambihira maghapon yan, no? Ang laki ng kinikita ng ano na yun, no? Homeowners Association nila, no? Aminto muna ako mga dre, no? Medyo nahihilo-hilo ako eh. Parang ano, nalalabo pa yung paningin ko. Pero nababasa ko pa rin yung mga comments, no? Kahit nalalabo yung paningin ko mga dre, no? RP Felipe, tama ba ako dre? Ang alam ko, illegal ang nasa ibang bansa kung nag-unemployment insurance. At kung nasa Canada ka po, malamang alam mo po itong ano mga dre, no, itong unemployment insurance, hindi ka po pwedeng kumuha niyan kung lalabas ka ng Canada o kung nasa labas ka ng Canada. Dapat po i-declare mo sa kanila kasi po hahabulin ka nila at babawiin nila sa iyo yun at may tubo pa. At hindi ka po makakakuha ng unemployment insurance kung magre-resign ka sa trabaho unless po na may nabasa po kung ano, kumbaga exemption. Let's say magmo-move yung family mo sa ibang probinsya, tapos yun po yung dahilan mo kung ba't ka magre-resign sa trabaho mo kasi lilipat na nga kayo ng lugar. So pwede mo pong i-ano yun, i-justify sa kanila at baka po mabigyan ka ng unemployment insurance kahit nag-resign ka. At hindi po pwede lalo na mag-unemployment insurance kung nasa labas ka ng Canada. Yun Sir Felipe, no? Tapos nalimutan mo na naman, shoutout dre. Lagi mo nalilimutan. Rochelle Glorioso. Yun, shoutout po sa'yo ma'am. Yan ha. Sana hindi na ano, no? Sana hindi na galit. Rice, why react the way sa mga comment ng viewers mo? Pikon ka, huwag kang magpakita ng antipatiko attitude. It's not nice. It's not nice. You know what's not nice? Sabi po ni Melchizedek. Tama ba sir? Melchizedek. Dre, check mo dito sa Alberta. Pagbalik mo sa Canada, yung kamag-anak ko Quebec, lumipat ng Edmonton kasi kotse lang daw ang kaya nila, pero Edmonton nagkabahay sila. More power to you Dre. Yun, yan ang sabi ni Melchizedek. Nakakabuyoy naman. Pasensya na kayo mga dre, medyo ano gasgas yung lalamunan ko kaya hirap magsalita mga dre, no? Yan talaga ang pang-grab sa Pinas. Itong Vios. At least hindi akong ka-driver. Nagkataon lang yung sasakyan natin pang-grab mga dre, no? Budget, anong ginagawa ng credit card? Go for it. Araray. Sabi po ni Cecilio Granale, BC equals bring cash. Oo nga, no? Sa taas ng bilihin mga dre, no? Parang gano'n na nga, no? Sa taas ng cost of living, BC bring cash. Galing niya Sara. Ayos yun Lola Lito Dapules. Sabi po ni Lola Lito Dapules, tama ba? Rice, always watching your vlogs. Laging hinihintay yung vlogs mo. Ikaw na lang natitirang vlogger na talagang subaybay namin because of your transparency. Keep it up. Yun, maraming salamat po, Ma'am Lola.
Hi Rice, pa-shout out din next time. Watching from LA. I've been watching you 2 years na. Galing po yan kay Jen. Wow. Thank you Jen. Shout out sa iyo. Ayan, malaking shout out. Pa-shout out naman po Dre, John Philip Lacerna from Urdaneta, Pangasinan. Ingat ka palagi Dre, lagi kitang pinapanood dito sa Canada. Yun, Sir John Philip Lacerna. Salamat sir ha. Ingat kayo palagi sir. Thank you. I think what he meant by his comment was that as a vlogger, you need to be transparent. Sabi po yan ni Sir Darbman 98. Yun. I agree. Vloggers need to take that risk. However, no excuses for rude comments. Yun nga mga Dre, no? Sana ano. Kaya lang imposible. Rude comments kasama mga Dre, no? Hindi nyo rin naman, paano ba? Hindi rin naman pwedeng magsawalang kibo, di ba mga Dre? Paminsan-minsan kailangan medyo jajab ka rin kahit konti, di ba? Pangit yung hindi na uso yung yung bidang bidang hindi sumusuntok mga Dre, di ba? Pambira. Si Fernando nga kumagante pagdating sa huli, di ba? Kaya lang patay pa rin no? Iniisip ko mga Dre kung tutuloy pa ako sa kung tutuloy pa ako sa Ibiya kasi sama ng pakiramdam ko, parang nahihilo pa ako na naduduling-duling. Halika na, dali. Ano nangyari sa mukha mo? Tingnan mo, may rashes ka oh. Be, tingnan mo, ayan oh. Halika din, may chocolate rito ulit. Dali, halika. May chocolate. Arte. Tara, hatid ko kayo, be. Dito na kasakay kay Ninong ta. Saan ka ba papasok? Dito? May San Nicolas. Hatid ko sila. Wala pa naman. Dali na. Halika. Wow, lamig. Lamig? Uy, sumakay. Sumakay si Bibe. Bawal ka pa sa unahan di ba? Okay? Buti sumakay ka, arte. Ha? Buti sumakay ka, maarte ka. Ang init ba? Wala na si Mama. Wala. Wala na si Mama. Opo. Opo. Sakit ng ipon ko. Nanginginig yung ipon ko. Nangingilo. Kain mo lang ng kain, nawawala, di ba? Pag kumakain ka, hindi mo nararamdaman. Tapos na kumain yun. Dapat ipabunot na. May kinuha nga ako ng tilapia. Meron pang ulam doon? Kakain ka ulit pagka uwi. Pagpunta mo ko lang Mama, kakain ka na naman. Boom. Boom boom be. Opo. Gaya nga. May line of 7. Si Pia. Si Ate Pia. Si Kuya Ninyo. Si Ate Una may line up 7 ba? Uy, wala talaga silang line of 7. Meron si Kuya Ninyo. May blanco lang siya. Lahat kami na sa Blanco di. Ano blanco di? Ibig sabihin walang grade yun. Tawag dito kasi hindi niya napasa yung module niya eh. Nawala yun dun sa may classroom nila. Tapos kinausap ko nung kuhaan na ng card. Bibigyan na lang ulit siya ng module para maano niya yung grades niya. Ano kinakanta niya ni Ano kanta mo yan? Pero kinakanta mo be. Ano kanta mo yan? Twinkle, twinkle, Yung pala yun. star. R. Tingnan mo muna kung may sasakyan sa harap tsaka sa likod. Sige. Bye-bye. Ingat. Yun na. Okay. Lalo siya, tita. Kanta na be. Twinkle twinkle na be. Twinkle, twinkle, Kanta na ulit. Dali. Twinkle twinkle.
Twinkle, Oh. little star. Ilan taon ka na ba, be? 1. Ay, 1 ka na? Opo. Opo, galing ah. Opo ah. Wow. Saan tayo punta? Hindi si Jandis? Opo. Oh. Ito mga dre, may isang magandang comment dito. Sabi niya, wag na kayo bumalik sa Canada dre. Sobrang hirap doon. Napakalamig at napakamahal, boring at stressful. Tapos yung mga food frozen, hindi na healthy sa edad nyo. Mas masarap mamuhay dito sa Pinas. We love watching your vlogs. 15 years din kami sa Canada. Sabi po yan ni Tim P. Pag Canada pag-uusapan mga dre, no? Maganda po sa ano, no? Maganda sa Canada mga dre, no? Masarap. Pero gaya rin sa Pinas, mahirap din. Lahat naman may kaakibat na ano yun. Hirap at sarap. Napanood ko nga yung yung isa sa mga vlog ni Kainags mga dre, no? Na kung saan kung bakit yun daw yung bahay niya tsaka yung sasakyan niya, 'di ba? Ba't hindi siya kumuha ng brand new na sasakyan o mas magandang bahay? Kasi nga mga dre, mas mataas yung klase ng pamumuhay na kunin mo, 'di ba? Mas malaki yung babayaran mo at maganda nga yung bahay mo. Sabi nga dati ni Kainags, no, maganda nga yung bahay mo, pero halos hindi mo naman matirahan, 'di ba? Uuwi ka ng bahay, matutulog ka, paggising mo papasok ka na uli. Yung parang ganoon mga dre, no? Kasi kailangan mo magtrabaho ng doble-doble. Parang ganoon. So kaya nga ikaw palagi, 'di ba? Ikaw palagi yung sasagot sa kagustuhan mong klase ng buhay, 'di ba? Yung iba afford naman nila mga dre, no? Especially ngayon yung mga pumupunta sa Canada is malaki yung sweldo, especially kung nasa IT sila mga dre, no? Anyway, ganoon talaga mga dre, no? Bahala kayo kung anong gusto niyo. Mabuhay kayo base sa kakayanan nyo. Sana ganoon mga dre, no? Base sa kakayanan. Hindi base sa sinasabi ng ibang tao, 'di ba? O hindi base para makapagmalaki sa tao, 'di ba? Yung ganoon. Kung saan ka masaya, doon ka, 'di ba? Kung masaya kang iniinggit yung kapitbahay mo, di gawin mo 'yan. Eh makakapagpasaya sa iyo, 'di ba? Ganun lang 'yan, di ba? Magkano ba yung kinikita natin sa YouTube mga dre, no? Kasi kumbaga may nababasa rin akong comment na dahil nga nasa Canada daw, sa Canada ako nakabase, kaya mas malaki daw yung earnings ko mga dre, no? Miski paano ba mga dre, no? Kasi hanggang ngayon po, no, hindi ko rin maintindihan kung paano binabayaran ni YouTube or paano siya nakakapag-decide kung magkano ang dapat niyang ibayad sa bawat video. Ganun po mga dre, no? Dati akala ko kumbaga mas malaki yung bayad niya sa mga videos na may kinalaman sa pera. Let's say gumawa po ako ng video na paano mag-ipon, parang ganun po, no? Pagkatapos binayaran niya ako sa video na yon ng $9 per 1,000 views. Pagkatapos ang ginawa ko nung sumunod is may kinalaman uli sa pera. Ngayon ang ibinayad niya naman sa akin sa video na yon $5 per 1,000 views. So ba't magkaiba, 'di ba? Eh parehas naman may kinalaman sa pera. So yun, ang hirap pong ma-explain, no? Let's say nagpunta ako sa Boracay, binayaran niya ako ng $8 per 1,000 views. Pagkatapos yung sumunod na videos ko na nasa Boracay pa rin ako, $2 per 1,000 views. So ano yung mechanics para bayaran kanya ng pare-parehas dapat, 'di ba? Let's say na since nasa Boracay ako, unang binigay mo sa akin $8, why not nung sumunod na video nasa Boracay pa rin ako, bakit hindi na $8? Bakit mas mababa? Parang ganoon mga dre, no? So hindi mo alam kung anong kikitain mo, 'di ba?
Pero isang beses mga Dre, no, nung tumaas yung mga views nung content ko, nung unang bakasyon ko mga Dre, no, medyo mataas yung views ko noon, tsaka yung retention, yung mas mahaba yung panonood, yung oras ng panonood ng mga viewers. Kumbaga sabi ni YouTube, congratulations, kasi nakakuha daw ako ng mga high paying ads. Sabi niya ganoon mga Dre, no. So kung mas maraming viewers yung nag-engage o nanonood sa'yo sa mas mahabang oras, mas yung tendency na makakuha ka ng mga high paying advertisement is mas malaki mga Dre, no. Tuwing mag-upload ka ng video, kumbaga yun na, kumbaga ang mga gawa mo lang is hopefully, di ba, maraming manood ng videos mo, nang sa ganun kahit pa paano makapag-generate ng sapat na income mga Dre, no. Yung ganun, para kahit pa paano is sa susunod may pang ano ka uli. Kumbaga may pang budget ka uli para sa mga next videos mo. Monthly, hindi ka sigurado mga Dre, hindi ka sigurado kung magkano yung kikitain mo monthly, kasi hindi mo naman alam kung magkano yung ibabayad sa'yo kada videos. Unang-una nakadepende yon sa manonood. Pagkatapos may kinalaman din mga Dre sa kinikita sa YouTube, sa kinikita ng bawat video mo is kung saan manggagaling yung audience mo. Dati po nakikita ko depende sa lugar kung magkano. Sa Pilipinas po yata kumbaga $2 po ang ibinabayad per 1,000 views kung manggagaling sa Pilipinas yung audience mo mga Dre, no. Pero kung sa US, let's say mga $5 per 1,000 views. Merong mas mayamang bansa, parang $8 or $9. Pero may ano pa po dun, no, kumbaga may cut pa si YouTube dun mga Dre, no. Bali yun po mga Dre, no, kumbaga yun yung mga nakaka-apekto sa kinikita ka YouTube, kung saan nagmumula yung nanonood sa'yo, diba, kung gaano kahaba yung panonood nila. Tapos yun, kung gaano karami yung nanood ng video mo mga Dre. Kaya hindi ka sigurado kung magkano yung kikitain mo. Yung unang sweldo ko kay YouTube mga Dre, kumbaga bago mo makuha yung sweldo mo kay YouTube, dapat umabot siya doon sa $100 na threshold. Pag nakuha ng $100 ka, then i-release na ni YouTube yung pera. Pagkatapos, kumbaga mula nung na-monetize ako mga Dre, no, kumbaga nagsimula akong mag-upload ng video noon is April 1 yata yun mga Dre, no? April 1. Hindi ko matanda kung anong taon, kung 2020 ba yun. April 1. Tapos ilang buwan yung lumipas mga Dre? April, May, June, July, August, September, October, November. Na-monetize ba ako November? O say after 7 months mga Dre, no? November, tapos December, January, February, March yata ako unang nakakuha ng $100 mga Dre, ha? Kumbaga 11 months mula nung nagsimula ako mag-upload ng video sa YouTube, tsaka ako sumeldo ng $100 mga Dre. Pagkatapos ng March, kasi kumikita ako kay YouTube noon ng siguro mga $30 a month. So pag sweldo ko nung March, ang sumunod na sweldo ko noon mga Dre is July na yata After nung July na yon, nung pagsweldo ko ng 120, medyo nakakuha ng audience yung isa sa mga videos ko mga Dre, no. Tapos yun, medyo sumeldo na ako ng 100. Next month sumeldo na uli ako. Next month sumeldo na uli ako. Imagine sinong tatagal mga Dre, no? Nung isang taong kong gumagawa ng video, nag-a-upload, wala kang nakukuha di ba? Umaasa ka lang na isang araw makakabawi rin ako. Yung ganun lang mga Dre, no? Basta maniwala ka lang sa ginagawa mo. Ganun lang po, no? Talagang gagawin ko to no matter what, parang ganun. Kaya gawin nyo yung mga videos na talagang malapit sa loob nyo mga Dre, no? Dahil otherwise panghihinaan kayo ng loob mga Dre, no? Hindi lang to hindi lang physically demanding, rin to, mentally and emotionally demanding mga Dre, no? Kasi kumbaga dito ka makakaramdam ng rejection ng paulit-ulit mga Dre, no? Parang tapos yung yung hopes mo, biglang ang taas ng hopes mo, no? Magagawa ka ng video, i-upload mo kasi alam mo
makakakuha ka ng audience sa video na to eh. Pero nung in-upload mo na siya mga Andre, no, biglang parang ipapamukha sa'yo kung gaano ka kamali. Pero somehow mga Andre, no, kumbaga nakakatuwang isipin na, di ba, nagsimula ka sa wala eh. Talagang, ano mga Andre, no, talagang tinaguyod mo eh, sinikap mo eh, di ba? Kumbaga kung may ipagmamalaki akong isang bagay mga Andre, no, na accomplishment para sa akin. Isa na tong YouTube mga Andre, no, kasi dito talaga mga Andre, from ground, talagang hard work lang mga Andre, no. Kumbaga ito yung pinaka bunga ng isang yung pagsisikap mga Andre, no, na tiyaga lang talaga, no. Tiyaga tsaka dedicate lang talaga mga Andre, no. Dedication lang. Maiyak pa ako. Yung sweldo mga Andre, no, siguro no, somewhere in between mga Andre, no, ng 50,000 pesos to let's say 100,000. Pinakamalaki na yung 100,000 mga Andre, no. Nasa ganung range. Kasi nga hindi mo talaga alam mga Andre kung magkano yung kikitain mo. May buwan na maganda, okay, makakuha ka ng siguro 90, 95, di ba? May buwan na hindi maganda, babalik ka sa 50, di ba? Kung nasa Pinas ka, medyo ano na yun mga Andre, no? Okay na yun eh. Kumbaga, magandang sweldo na, di ba? Komportable ka na ng konti, di ba? Pero ganun pa man mga Andre, no? Malaking tulong yung naibibigay ng YouTube mga Andre, no? Sa pang-araw-araw na gastusin, sa pang-araw-araw na pamumuhay mga Andre, no? Yun lang talaga, sasamahan mo ng sipag. Kasi in a way mga Andre, no, parang ano rin to eh, parang part-time na rin mga Andre, no. Kung hindi mo pagtatrabahuhan, wala ka rin sisweldohin mga Andre, no. Katulad nitong netong buwan ng November mga Andre, no. Kumbaga nakita nyo naman napakabihira ako makapag-upload mga Andre, no. Kaya ano ngayon, gutom. Sad ngayon mga Andre, no. Talagang dito literal na sa'yo nakasalalay yung kung magkano yung sisweldohin mo mga Andre, no. Hindi pala. Kumbaga hindi ka rin pala sigurado, no, kahit anong pagsisikap ko, di ba? Gawa ng videos, kung i-upload ko wala manonood. Wala rin pala mga Andre, no. So maraming factors ang nakakaapekto sa kinikita sa YouTube mga Andre, no. Pero ganun pa man po, no, maraming salamat po sa inyo mga Andre, no. Hopefully kahit paano na bigyan ko ng idea yung mga ibang nagtataka magkano ba yung kinikita nito ni Rice, o kaya paano ba sila kumikita sa YouTube, 'di ba? Ano ba yung mga bagay na nakakaapekto sa pagkita kay YouTube. Miski ako hindi ko alam mga Andre, no. Yun, nabanggit ko lang sa inyo yung mga ilang bagay na may kinalaman kung magkano yung binabayad ni YouTube, 'di ba? Hopefully kahit paano po is nakapagbigay ng idea yung pinag-usapan natin ngayon, kung saan ako kumukuha ng finances, 'di ba? Sa Pilipinas okay na yung kita, yung ganung kita mga Andre para sa akin dito sa Pilipinas, okay na yun eh. Pero sa Canada kulang pa yun mga Andre, pasok lang sa yun. Saan lang papasok yun? Upa sa bahay. Upa lang sa bahay yun. Pero kung nandito ako sa Pinas, yung 50,000 to let's say 100,000 kung sakali man, di ba? Dito pasok na yun sa bahay, sa pagkain, sa kuryente, sa tubig, di ba? Tapos may ewan ko lang kung kasama yung sasakyan mga Andre, no? Parang alang-alang 50,000 lang. Yun mga Andre, no? Hopefully mga nakapagbigay sa inyo ng linaw itong content natin na to, at tanda sa ulitin mga Andre, no? Mag-ingat kayo palagi. Thank you.